Sabihin mo sa katabi mo, hindi aksidente kung bakit ikaw ay narito. Amen. Wala pong aksidente sa Diyos. Ang lahat ay plinano niya. Ang lahat ay niloob niya. Ang lahat ay itinakda niya. Kaya kayo po ay narito sapagkat ang Diyos po ang pumili sa inyo. Pinag-pray ko po ito. Hindi lamang pinag-pray, pinag-fast ko pa. At sabi ko, Lord, ikaw ang magdala ng mga tao na pinili mo para makadalo sa gawain ng camp ngayong 2026. At kayo yun, purihin ang Panginoon. Kayo ang tugon ng Diyos sa aking panalangin. Kayo ang tugon ng Diyos sa aking ay pag-aayuno. Kaya ako po ay nagagalak at kayo po ay pinadala ng Diyos sa lugar na ito. Kaya meron pong espesyal na ang Panginoon na gagawin sa ating mga buhay. Amen? Kayo po ba ay nag-e-expect? Amen. Alam niyo po kapag kayo ay nagutom, bubusugin kayo ng Diyos. Kayo ay nauhaw, tutugunin ng Diyos ang inyong kauhawan. Kaya taasan niyo pa ang inyong pagnanasa. Taasan niyo pa po ang inyong pagnanasa sa ating Panginoon. Okay, so tayo po ay dumiretso na sa ating pag-aaralan ngayon. Basahin nga po natin kung ano ang ating tema sa ngayong camp na to. Ano pong sabi? Amen. Stand up for Jesus. Kaya yan po ang pamagat din ng aking turo ngayon. At nais ko lamang pong basahin ang ilang mga talata ng Biblia na kung saan tayo po'y tinatawagan ng Diyos na manindigan para sa Kanya. Stand up for Jesus means manindigan ka para kay Jesus. Sapagkat nabubuhay tayo sa mundo na kung saan pinapatahimik tayo ng mundo. Ang mga Kristiyano gusto nilang busalan ang bibig. Gusto nilang lagyan ng tape yung mga bibig natin, ayaw nila tayong pagsalitain. Pero sila maiingay. Amen? Manindigan tayo sa human rights, mga ganyan. Manindigan tayo sa katarungan. Manindigan tayo sa LGBTQ. Manindigan tayo sa karapatang magpa-abort, yung mga ganon, di ba? Sari-saring tinig, sari-saring boses, at ang lalakas ng mga boses nila, standing up for what they believe in. Sila'y naninindigan sa pinaniniwalaan nila. At magkaminsan, o madalas, ang mga pinaniniwalaan yun ay mali. Kagaya ng abortion. You know, nowadays, napakalakas ng sigaw ng mga tao na my body, my right. You know, karapatan daw nilang gawin kung anong gusto nilang gawin kasi katawan nila yon. Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. The Bible says, we are the temple of the Holy Spirit. Hindi natin pag-aari ang mga katawan natin. Amen? Sino ang nagmamayari ng katawan natin? Ang Diyos. Siyang lumikha sa atin. At ang katawang ito dapat hindi natin inaabuso, hindi natin kinakargahan ng gasolina, hindi natin kinakargahan ng emperador, hindi natin kinakargahan at pinapausukan sapagkat hindi naman tayo mangga. Amen? Yung mangga namin, nakapag-harvest kami 2 sako. Hindi pa namin pinapausukan yun, ha? How much more siguro kung pinausukan namin? What I mean is, ang katawang ito ay hindi natin pag-aari. Kaya dapat wag po nating sinisira sa pamamagitan ng bisyo at kasalanan. So, ang nais ng Panginoon, sa panahong ito, ang mga Kristiyano ay dapat hindi nananahimik. Amen? Ang mga nananahimik dapat ay ang mga dyablo at ang kanilang mga kampon mula sa impyerno. They want to silence us. They want to keep us quiet. They want to, tayo lamang pumunta lamang sa tabi at manahimik at walang gagawin. Samantalang, pinopromote nila yung kanilang mga maling ideolohiya at mga maling paniniwala. Pero ito na po ang panahon na ang Diyos ay nananawagan, stand up for Jesus. Amen? Sabihin nga ho natin, malakas, stand up for Jesus! Amen. At the end of this camp, you will shout that with conviction. Amen? With power, with faith in your heart that you will really make a difference and stand up for Jesus. Sapagkat ang sabi po ng Romans 1:16-17. Amen? So I expect tomorrow
lalo na tomorrow, ang turo ko ay teaching. As in, teaching talaga. Meron akong mga lesson materials na ipamumudmud isa-isa sa inyo. So, get a pencil, get a pen, get a notebook because we will be studying. Si Attorney Josh ay magtuturo tungkol sa leadership because we need more leaders. Ako magtuturo how to share simple salvation sapagkat marami sa atin dito ay mag-evangelize. Amen? To stand up for Jesus. So, sabi sa Romans 1:16-17, and may I read from NIV, which is the English version first. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. But I want to focus on verse 16. And I want you to have this as your assignment. Amen? By the end of this camp, I want you to memorize Romans 1:16 by heart. Amen? Kaya ba yun? Kaya ba yun? 4 days, kaya ba nating i-memorize ang isang talata lang ng Biblia? Romans 1:16. Okay, basahin natin ulit sa Tagalog. At gusto ko, pagkatapos kong sabihin ay sundan niyo ako. Ulitin niyo, okay? Okay. Hindi ko kinahihiya. Isa pa. Hindi ko kinahihiya. Isa pa, hindi ko kinahihiya. Ang ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na magdudulot ng kaligtasan sa sinumang sumampalataya. Amen. There is a part B of that, but I just want you to concentrate on that. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Why? Because it is the power of God. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na na magligtas sa sinumang sumampalataya. So, ang ebanghelyo po ng Panginoon, ito pala ang kapangyarihan. Maraming naghahanap ng kapangyarihan. Ngayon pong Semana Santa, maraming pumupunta ng sementeryo para kumuha ng kapangyarihan. Mga mangkukulam, mga albularyo, mga manggagaway. Sapagkat ngayon po ay maraming mga masasawang espiritu po ang naglipa na deceiving people. Kasi ngayon, mahal na araw, di ba yung iba pa, nagpapapako sa krus. Yung iba, binabata nila yung kanilang mga krus na para bagang sinasabi nila, Jesus, hindi mo natapos, tatapusin ko. Kaya nire-reenact nila yon, dinadramatize. Yung iba, nagpapapako talaga, binibigyan nila ng pako at saka martilyo, di ba? Doon sa Pampanga. Dati po doon kami nagka-camp, ang dami naming nadadaanan ng mga nagpepenitensya. And that is not something that is biblical. Maling-mali po yun. So, hindi po dapat natin ginagawa yon. So, paano nila malalaman ang totoo? Nagta-traffic sapagkat ang haba ng prosesyon. Sino yung pinaparada nila? Mga estatwa, mga walang buhay. Pero akala nila ito ang Diyos sapagkat kanila po itong dinadamitan, pinapalumitean, kinakantahan, inaawitan, at dinadasalan. Marami kumukuha ng panyo tapos ipupunas doon sa mga rebultong ito. Sapagkat naniniwala sila na ang mga rebultong ito ay gagawa ng mabuting bagay sa kanila. Kung may sakit sila, gagaling sila. Kung meron silang hinihingi, tutugunin ng Diyos ang panalangin nila. Pero mali po lahat ito. Amen? So paano po magigising ang sambayanang Pilipino sa katotohanan ng ebanghelyo? Kinakailangan may maghahatid sa kanila. Kinakailangan may magsasabi sa kanila. Amen? Kinakailangan merong kukuha ng responsibilidad na iyon. At kayo na nga po yun. Kayo at ako po ang pinili ng Diyos. As I told you, I prayed for this. I prayed hard for this and fasted for this. Lord, ikaw po ang magdala ng mga lalaki at babaeng
pinili mula sa puso mo para umaten ng gawain ito. At kayo nga po iyon. Kayo yung mga hindi ikinahihiya ang ebanghelyo. Kayo yung mga hahamunin ng Diyos at tutugon sa hamon ng Diyos. Kayo ang mga hahayo pagkatapos ng gawaing ito. Kayo ang pupunuin ng Diyos. Kayo ang pupuspusin ng Diyos. Kayo ang gagamitin ng Diyos. Kaya nakikita ko po yung mga, minsan when you look at it outwardly, kung titingnan mo lang mga panlabas, naku, paano gagamitin ng Diyos ito? Ang kulit-kulit. Di ba? Paano gagamitin ng Diyos ito parang wala sa puso, di ba? Parang naglalaro lang, amen? Pero you do not underestimate. Because God chooses, the foolish things of this world. Pinipili ng Diyos yung mga akala mo'y walang halaga, sa paningin ng mundo. Ito yung mga pinipili ng Diyos. Ito yung mga gustong-gustong gamitin ng Diyos. Ito yung mga gustong-gustong hipuin ng Diyos, tawagin ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Mahirap tawagin ang mga may alam. Yan. Yung mga may alam, pipilosopohin ka niyan, didebatehin ka niyan. Hindi mo yan agad mapapaniwala. Sasabihin niyan, mas magaling pa ako sa'yo, tinuturuan mo ako. Ano bang, galing ako ng seminaryo, ako ay nag-aral ng nagpakadalubhasa, meron akong masteral, meron akong doctorate, tapos sasabihin mo sa akin, ang ebanghelyo, ang kinakailangan kong aralin, sisirin, amen? Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, sila po ang nag-aaral ng ebanghelyo. Sila po ang nag-aaral ng scriptures, ng Bible, ng salita ng Diyos. Sapagkat wala kang sasabihin kung hindi mo ito aaralin. Amen? Amen. Kaya po, iba po yung nagde-devotion tayo. So, every day, mayroon tayong devotion. Tayo po ay magkakaroon ng quiet time with the Lord. Paggising natin sa umaga, humahanap ka na ng puno at makipag-usap ka sa Panginoon. Pag hinipo ka ng Diyos, magnguy-nguy ka, magpakalunod ka sa presensya ng Panginoon, sumigaw ka, walang makikialam sa'yo sapagkat nasa tuktok tayo ng bundok. Paggising mo sa umaga, the first thing that you see is the sunrise, a new beginning. God has blessed us with new life, new opportunities. Amen? Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng ganitong pribilehyo na siya po ay ating makausap. Ngayon, kayo pong mga bago rito, sinasabi niyo po siguro, nakakausap ba ang Diyos? Bakit sila umiiyak sa presensya ng Diyos? Amen? Buksan mo ang puso mo, kapatid, sapagkat nangungusap ang Diyos. Nangungusap totoo ang Diyos. Amen? Kaya ka nandito sapagkat gusto kang kausapin ng Diyos. Gusto kang hipuin ng Diyos. Gusto kang tawagin ng Diyos. Gusto kang baguhin ng Diyos. Gusto kang gamitin ng Diyos. At pagkatapos nito, you will be a new creation. Isa kang bagong nilalang. At hindi mo na ikahihiya ang pagiging Kristiyano mo. Ikaw ay estudyanteng sasabihin mo, teacher, Kristiyano po ako kaya hindi po ako gumagawa o nagsasalita ng mga ganyan. Amen? Alam niyo po doon sa Amerika, meron pong isang bata, grade 5 po siya. At yung eskwelahan na yon ay it's a woke school. Ang ibig po sabihin ng woke school or woke ideology, yung pong mga naniniwala sa mga bagong katuruan ngayon na ang lalaki pwedeng, actually hindi na bago pero pinapalakas pa nila yung mga ganito. Ginagawang normal. Nino-normalize nila. Like, pag lalaki, pwedeng maging babae. Pag babae, pwedeng maging lalaki. Pag bata ka pa, 5 years old, at medyo nararamdaman mong pusong babae ka, okay lang. Sasabihin mo sa teacher mo, I feel like I'm a woman, teacher. At yung teacher, pwede kanyang kunin at pwede kanyang tusukan ng injection para magkaroon ka ng breast at pwede kang magpa-castrate. Ibig sabihin, puputulin nila yung ari mo without the permission of the parents. Ganun kalala ngayon. Ganun ka-advance yung yung ideology. Now, this boy is a 5th grade student at doon sa library nila, merong mga walk books. Na ibig sabihin, yung mga books na yon ay nagko-contain ng tungkol sa LGBT, cross-dressing. Amen? So, itong batang ito, nagre-read siya sa mga kindergarten. Kindergarten books, ha? Ang tinuturo nila ay LGBTQ, na ang mga lalaki ay pwedeng magdamit pang babae at pwedeng mag-lipstick, pwedeng mag-makeup and everything. And it is something that is normal.
So itong batang ito, Sunday schooler siya, lumaki siyang Kristiyano. Nung nakita niya yung content ng book, sabi ng teacher, basahin mo yan sa mga kindergarten. Ikaw ngayon ang naka-assign na mag-read. Sabi niya, teacher, I cannot read this. Why? Because it is against my faith. I'm a Christian. I've been a Christian all my life. I grew up in Sunday school. And I learned from the Bible that this book is not right. Hindi tama ang librong ito. Sapagkat pinopromote nito na ang babae ay pwedeng maging lalaki at ang lalaki ay pwedeng maging babae. At may mga explicit sexual terms. Amen? Like fondling, mga ganun. Kindergarten. Ganun na po ngayon, kakapal ang mukha ng dyablo. Before, it is something that you try to hide. But now, it is something na pinangangalanda ka. So, what am I saying? Sa panahon po natin ngayon, they try to silence us. They try to shove upon our throat. Sinasaksak nila sa ating lalamunan, tanggapin nyo na lang. Ito na ang trend ngayon, tanggapin nyo na lang. And it is up to us, if we will accept it, we will keep silent and not speak against it. Amen? Because it is not righteous. It is unrighteous. So God is calling us to stand up. And that boy stood up. Nagalit yung teacher niya. And you know what? Siya po ay inexpel or sinuspend or something. He was punished. He was punished for not reading the book to the kindergarten students. At siya po ay pinarusahan sapagkat siya po ay hindi sumunod sa principal o sa pulisiya ng eskwelahan. Amen? A 5-year-old boy. Amen? Isang 5 taong gulang nanindigan. How much more po tayo? Marami na po tayong karanasan sa Diyos. Marami na po tayong naranasan sa Diyos. And it's time for us not to be silent. It's time for us to let our lives be a shining testimony of the glory of God. Tayo po ay magsalita, tayo po ay mangaral, tayo po ay mag-share, tayo po ay manindigan. Amen? Stand up for Jesus. Recently, si Joseph nanonood siya ng basketball and doon sa isang news na iyon, isang basketball player ng NBA. Amen? Siya po ay nagsalita against Pride Month. Yung Pride Month, yung rainbow colors na pride. Amen? 'Di ba? Very, very vocal po ang mga tao doon. Sa Amerika, tinanggal nila yung flag ng United States of America, Star-Spangled Banner, tinanggal nila at pinalitan nila ng rainbow color. Yun po ang mga ngayon. And this NBA player spoke against it. Sabi niya, lahat ng mga kasamahan niya ay hindi nagsasalita laban dito. Pero siya po ay nagsalita against it. At alam niyo po ano naging kabayaran? Siya po ay sinipa sa team. Siya po ay tinanggal. Amen? Hindi na po siya ngayon player. Hindi na po siya pwedeng maglaro sa Chicago Bulls. Alam niyo po ba yung Bulls? Dating team ni Michael Jordan. One of the greatest, or maybe the greatest basketball player on earth. Bulls. It is a very woke organization that they fired their player who spoke against Pride Month. Amen? Kasi, bakit merong Pride Month? Bakit walang Christian Month? Bakit walang anumang bagay patungkol sa Diyos? Pero maraming mga bagay-bagay na dinideclare ng tao na may Mother's Day, may Father's Day, pero walang ino-honor ang Panginoon. Amen? So, pero itong Chicago Bulls player na ito na dinismiss, kick out, siya po ay tinanggal sa team. Hindi po siya natinag. Amen? Sabi niya, if this is the cost of standing up for Jesus, then so be it. Amen? At nabibless po ako kung merong mga ganitong tao na influential, at least meron po silang sinasabi sa lipunan, may posisyon sa lipunan at sila po ay naninindigan. Now, in our own little way, God can use us. Tayo po ay tinatawagan ng Diyos na kagaya ng batang ito at ng basketball player na ito na manindigan sa ating pananampalataya. Huwag po nating ikahiya. Amen? Huwag po nating ikahiya. Ano po yung assignment natin na i-memorize?
Anong teksto? Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. First to the Jew, first to the and then to the Gentile. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa bawat taong sumasampalataya. At doon po sa Matthew 10:32 to 33, ang sabi po doon, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sino man magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng Ama sa langit. So kung tayo raw po pala, kinahihiya natin ang ating pananampalataya, hindi po tayo nagsasalita, hindi tayo nagsishare. Ang tagal na po nating katabi yung ating kaopisina, pero hanggang ngayon hindi niya alam, born again ka. Amen? Alam niyo po yung sabi ng Chicago Bulls player na yun, I can't even remember his name, but I remember his faith. Ang sabi niya po, I am born again. So I know that it is right for me to speak against things that are not in the Bible. And if the cost of speaking against these things is for me to be fired from my team and lose my job, so be it. Amen? Marami po ang mga naninindigan na ngayon, lalo na po sapagkat alam nilang malapit nang dumating ang Panginoon. 1 Corinthians 16:13 to 14. Magbantay kayo, magpakatatag kayo sa pananampalataya, magpakalakas kayo, gawin nyo ang lahat ng bagay ng may pag-ibig. Ano raw po? Magbantay, magpakatatag, magpakalakas. Amen? Tayo po ay ina-admonish ng Panginoon, magbantay, magpakatatag, magpakalakas. Why? Sapagkat pag nanindigan ka sa Diyos, ang dyablo, alarma na. Naka-alarma na ang dyablo sa'yo. Nakatimbre ka na. Kasi naninindigan ka na. Dati hindi ka niya pinapansin eh. Pero ngayon, nagsishare ka na. Ngayon, nagsishare ka na ng gospel. Ngayon, nag-evangelize ka na, nag-iimbita ka na, nagsasabi ka na tungkol sa iyong pananampalataya. Nakatimbre ka na sa dyablo. Amen? So, kaya ang sabi ng Panginoon, pagkatapos mong mag-stand up, pagkatapos mong I am not ashamed of the gospel, magbantay ka, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Sapagkat alam niyo po, pagkatapos ng, karanasan na natin ito pagkatapos ng malakas na pagbuhos ng Diyos, kagaya ng mga ganitong gawain sa camp, talagang binababa ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa awitan, sa turo, sa lahat ng mga activities. You can feel the palpable presence of the Holy Spirit. But mind you, the devil knows you. Okay? But the Bible says in 1 John 4:4, he who is in you is greater than he who is in the world. Siya na nasa iyo ay mas malakas, mas makapangyarihan, mas dakila kaysa siya na nasa mundo. So, wala kang dapat bahala. Pero, marami po ang nagfo-fall dito. Pagkatapos ng camp, hindi mo na yan makikita. Kasi tinira ng dyablo, nagpatira, backslide agad. Ayoko na, hindi na ako attend. Katatapos lang ng camp, nalunod sa presensya ng Panginoon. Pero pagkatapos, kung ano mang mga bagay ang kasinungalingan ng dyablo na inilagay sa isip o pinarinig sa kanya, tinanggap niya at pagkatapos noon, bagsak na agad. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 16:13, 14, alamin nyo rin ito, magbantay, bantayan nyo inyong mga sarili kasi binabantayan ka rin ng dyablo. You don't hindi ka magbabantay sa sarili mo, makikita mo na ikaw ay mahuhulog sa bitag ng kaaway. Magbantay, magpakatatag sa pananampalataya at magpakalakas. Magpakalakas. So hindi lamang matatapos sa 4 na araw, kundi pagkatapos po ng 4 na araw ng pagkalunod sa presensya ng Panginoon, ang nais ng Panginoon ay magbantay kayo, patuloy na magpakatatag at magpakalakas. Amen? So, marami po sa inyo rito marahil dumating pamilya. Maaring hindi nyo kasama ang inyong mga pamilya. But just the same, God wants us
to stand together as a family. Kung wala ang pamilya nyo dito, you are a representative and God expects you to be a representative for your family. Kaya kasama natin sila rito in the spirit. Kaya ipag-pray nyo sila, patuloy nyo silang ipag-ayuno, patuloy nyo silang i-evangelize because the Bible calls us to stand up even without them. Amen? Pero isang araw, makakasama nyo sila. So in this camp, you will see that. You will experience that. So gusto ko pong, number one, ipaalam sa inyo, you cannot stand up if you don't know what you are standing up for. Amen? Hindi ka makakatayo kung hindi mo alam kung ano ba yung tinatayuan mo or sino ba yung pinaninindigan mo. So una, kilalanin mo. Who are you standing up for? Okay? Know who you stand for. Know your identity. Who are you? Sino ka? Ano ka? So, before you can stand up, you must be convinced of Jesus who you are standing up for. Sabi dito, stand up for Jesus eh. Amen? So, kinakailangan, ang una mong hakbang na gagawin ay kilalanin si Jesus. Amen? Sapagkat hindi mo pwedeng ipaglaban ng isang taong hindi mo kilala. Di ba? Kapag merong pumunta sa iyo na magpag-guarantor, uy, uutang ako sa bangko, pwede ba ikaw yung ano ba tawag doon? Co-maker ko? Kapag hindi mo kilala yung tao yun, magtitiwala ka ba? Hindi mo yan ibabouch, di ba? Hindi mo yan paninindigan. Pero pag kilala mo, alam ko yan, kilala ko yan. Sige, pautangin nyo yun, maganda ang record niyan. Amen? So, ganun din po tayo. Romans 1:16 says, the power of God. The power of God, who is that? The scripture, the gospel, is the Lord Jesus Christ Himself. Sapagkat sabi po ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula pa, ay nandun na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, ang salita po, the Word of God is Jesus Christ Himself. He is the bread of life. He is the Word of God incarnate. Siya po ay naging in the flesh. Siya yung salita ng Diyos na naging tao. Amen? Siya po yung naging gospel of salvation, which is the redemption of the sinners. Siya po yung magliligtas sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya hindi po natin siya ikinahihiya. So kung hindi mo pa kilala si Jesus, ito ang pagkakataon na makikilala mo siya. Hindi ka lalabas sa lugar na to nang hindi mo siya makikilala ng totohanan. Ngayon, marahil masabi mo, kilala ko na siya kasi naririnig ko siya. Pag nagsisimba ako, binabanggit siya ng pare. Sa ebanghelyo, sa kanilang misa, binabanggit siya ng pare. Ganon din po ako noon. Lumaki ako sa katekismo. Lumaki ako sa relihiyon. Umuupo ako linggo-linggo. Pero paglabas ko, nagmumura pa rin ako. Paglabas ko, inaaway ko pa rin yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko. Siga-siga pa rin ako. Ang yabang ko. Wala akong ginagalang nire-respeto. Amen? So, hindi po ako nabago. Pero nung ako po ay tumanggap kay Kristo, doon nagbago ang buhay ko. Amen. Nawala yung aking pagmumura. Nawala yung pagnanasa ko sa mundo. Dati po ay alipin ako ng lahat ng mga klase ng kasalanan. Amen. Lalo't higit yung mga masasamang salita na lumalabas. Kasi bulaklak na natin ng dila natin yan. Lalo na sa mga kolehyala, di ba? Yan. SHIT. Di ba? Parang ang cool pakinggan, di ba? Ang cool pakinggan. Pero mura po iyon. Amen? But I don't have the conviction, so I continue to say it. Ay, ka talaga. Di ba? Ngayon, nung tinanggap ko si Jesus sa puso ko, nagkaroon ako ng conviction. Pag sinabi ko, parang merong referee na pumipito sa puso ko at sinasabing, oops, pinipigilan akong magmura. Amen? Dati mahilig ang playlist ko ay lahat ng klase ng kanta ng mundo. Hindi ako marunong kumanta ng mga Kristiyanong kanta kagaya ng One Way kanina yung kinakanta natin.
or sumigaw sa galak, mga ganon. Corny sa maraming tao yun. Amen? Pero nung ako po ay na-born again at tumanggap kay Kristo, amen, ayaw ko na pong kumanta ng ibang kanta. Gusto ko na lang pong kantahin yung kanta ng Panginoon. Gusto ko na lang pong kantahin yung mga papuring awit na sumasamba sa Panginoon. Now, hindi mangyayari yon kung hindi ko tinanggap si Jesus sa puso ko. Ngayon, bigyan mo ng tsansa ang sarili mo. Tanggapin mo rin siya sa buhay mo. Hindi relihiyon ang tatanggapin mo. Hindi pastor, hindi pastora, hindi iglesia. Ang tatanggapin mo ay si Jesus. Tatanggapin mo si Jesus sa puso mo. Bigyan mo siya ng tsansa. Yan ang dahilan kung bakit ka narito. Hindi ka naitulak lang. Hindi ka napilit lang. Hindi ka nauto lang. Mahal ka kasi ng Diyos. Amen? Amen? Amen! Mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kala mo, aksidente na nandito ka. Ano bang ginagawa ko dito? Amen? Ang babaduy ng mga kasama ko, may pataas-taas pa, may pakaiyak-iyak pa. You might say that. Pero pagkatapos ng 4 na araw na ito, baduy ka na rin. Amen. 100% guaranteed. Pagkatapos ng 4 na araw na ito, iiyak ka na rin ang iiyak. Hindi mo nga maintindihan, bakit ako umiiyak? Amen? Kasi basag na basag yung puso mo. Dati matigas ang puso mo eh. Matigas yung puso mo. Pag kinakausap ka ng nanay mo, ng tatay mo, rebelde ka, pabalagbag ka, sumagot. Kasi mayabang ka, matigas ang puso mo. Pero pag tinanggap mo si Jesus, lalambot ang puso mo. Amen? Tuturuan ka ni Jesus, gumalang sa magulang. Tuturuan ka ni Jesus, maging mapagmahal. Dati hindi ka marunong magmahal, hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka marunong umintindi. Gusto mo lagi ikaw lang ang iniintindi, siga ka nga eh. Amen? Pero nung pag tinanggap mo si Jesus, magugulat ka sa sarili mo. Amen? Ikaw ang magpapakumbaba. Matututo kang umunawa. Matututo kang magmahal. Matututo kang magpatawad. Amen? Yan ang kayang gawin ni Jesus. At pag nabago ang buhay mo, hindi mo sasarilinin ito. Para kang nakakita ng cure, ng gamot sa cancer. Di ba? Pag halimbawa ikaw ay nakasumpong ng gamot sa cancer, anong gagawin mo? Itatago mo ba to? Hindi, di ba? Ibabahagi mo to sa maraming tao kasi ang daming naghihirap sa mundo. At ikaw ay aatasan ng Diyos, isusugo ng Diyos na ibahagi siya sa maraming tao. Nakagaya mo noong ligaw, walang patutunguhan ng buhay, matigas ang puso, hindi kayang umunawa, magmahal, gumalang sa magulang, hindi makalaya sa bisyo at kasalanan. Ikaw ay babaguhin ng Panginoon. Amen? At si Jesus lang ang makakagawa niyan. And I pray that you will accept Jesus in your heart bilang personal na Lord God and Savior ng buhay mo. Kasi sa isang pamilya, sasabihin nila, we are a Christian family, di ba? Pero kung Kristiyano yung pamilya mo, hindi ibig sabihin yung kaligtasan ng pamilyang yan ay ganap na iisa na lang. Kasi bawat isa dapat magdidesisyon. Amen? Bawat po isa ay magdidesisyon sa pamilyang yan. At kung ikaw ang nagsimula, ikaw ang magiging daan para ang salvation, the gospel of salvation, Romans 1:16, the power of God unto salvation shall flow upon your family. You will be God's instrument. God will use you to turn your family upside down, to turn your community upside down, to turn your schools upside down. You will no longer be a silent Christian, but you will be bold. You will be strong. You will be courageous to stand up for Jesus. You will say no when it is bad. No, teacher, I will not do that. That's bad. Classmate, hindi ko gagawin yan kasi masama yan hindi yan. Ayoko. Hige na, isang hit-hit lang naman Matikman mo naman.
Di ba? Isang hit-hit lang. Amen? Pero yung isang hit-hit lang, doon nagsisimula yung maraming hit-hit. Di ba? Yung isang tikim. Yung isang tikim lang. Amen? Okay lang yan. Konti lang naman na alak eh. Amen? Pero doon nagsisimula ang maraming tikim ng alak. And then you become addicted to it. And then you can't stop it. And then you become, so deep into that sin. Now, ito po yung mga sin na very overt, yung nakikita. Pero may mga sin pa na nakatago. Di ba? May mga sin, may mga kasalanan pa na hindi nakikita ng tao kasi tinatago mo yun. Pero akala mo na itatago mo yun? Hindi, kasi nakikita ng Diyos yun. Amen? Hindi nakikita ni nanay, ni tatay, ni teacher, ni brother, ni sister, pero si Jesus nakikita niya yon. You cannot hide from God. You cannot escape because God sees you. Nakikita ng Diyos, nakatunghay siya, malaki ang mata niya. Nakikita niya lahat ng ginagawa mo, lahat ng mga ginagawa mo sa dilim, ginagawa mo ng sikreto, alam lahat ng Panginoon yan. Amen? So kung isusurrender mo ngayon, ang bagay na yan, ikaw ay makakasumpong ng pagbabagong buhay. Makakasumpong ng kaligtasan. Makakasumpong ng buhay na walang hanggan. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Si Jesus lang, hindi ba pwedeng si Jesus at saka si Mama Mary, si Saint Anthony, si Saint Elizabeth? Kasi yan ang kinamulatan ko eh. Kagaya ngayon, maraming mga bisitas iglesias. Pinupuntahan namin yung mga iba't ibang iglesia. Sa parokya ni San Jose, sa parokya ni San Antonio, Saint Anthony, Saint Joseph, amen? Ang daming mga parokya, ang daming mga santong sinasamba ng tao. Ngayon sinasabi ng iba, hindi ko naman sinasamba yan eh. Amen? Ginagalang ko lang, nire-respeto ko lang. Galangin mo, respetuhin mo, pero people are doing more than respect. Why? Dinadamitan nila yan, di ba? Ngayon, makikita natin yan. Naka-gold pa ng damit, di ba? Naka-corona pa yan. Gold pa yung corona niya. Tapos, libo-libo ang ginagastos nila. May kapitbahay kami, pinapatahian niya ng damit. Taon-taon. Talagang shining, glittering, splendid. Talagang napakaganda nung damit na dinadamit nila doon sa prinoprosesyon nila sa aming barangay. At yung kapitbahay namin, taon-taon yun ang ginagawa niya kasi yun ang panata niya. But there is no other way to heaven but Jesus. John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan. At sino raw ang daan? Si Jesus. Hindi po sinabing, ako at ang iglesia ni Kristo ang daan. Ako at ang Islam ang daan. Ako at ang Katolisismo ang daan. Ako at si Mama Mary ang daan. Ako at si Saint Anthony de Padua ang daan. Wala pong sinabing gano'n. Ang John 14:6, ang sabi lang doon, sumagot si Jesus. Si Jesus is red-lettered word sa Bible. It means it is coming out from the mouth of Jesus Himself. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino raw ang daan? Si Jesus. May iba pa bang daan? May makakapasok ba ng langit sa ibang kaparaanan? Wala. Malinaw po ba yon? Malinaw pa sa malinaw. Amen? Amen? Amen. Parang bagong-bagong salamin mo na malinaw pa sa malinaw. Amen? So, sumagot si Jesus, ako ang daan. Pero maraming tao gumagawa ng ibang daan. Amen? Maraming tao gumagawa ng detour, gumagawa ng ibang mga paraan para makapasok ng langit. Pero kahit anong gawin nila, kahit na paluin pa nila yung kanilang katawan, magkadugo-dugo yan, magkasugat-sugat, magpapako man sila sa krus, umagos man ang dugo, taon-taon ginagawa nila ito tuwing Semana Santa, walang ibang daan para maligtas ang tao. Hindi ang pamamanata, hindi ang bisita sa iglesia, kundi si Jesus. Because He said, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father but by me. Efeso 2:8-9. Ito po ay mga salvation verses, and if you are taking note, please take note. Ephesians chapter 2 verse 8-9 and 10.
sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas. Ulitin natin, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng ano tayo naligtas? Biyaya. Ano po ba ang biyaya? Sa English, ito po ay grace. By the grace of God, you are saved. It is by grace. Ang grace po sa ibang translation ay gift, regalo. So pag sinabi mong regalo, ito po ba'y binabayaran? Binabayaran ba ang regalo? Pag may nagbigay sa iyo ng regalo, birthday mo, babayaran mo ba yon? You do not. Amen? Because it is free. So salvation is free. You do not pay for it. Hindi mo ito binabayaran sa pamamagitan ng pagluhod sa altar na magkanta pud yung iyong knee. Sapagkat ang salvation daw po ay sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Efeso 2:8. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Pananampalataya is faith. It is something that you believe in even if you do not see. Simply said, pagtitiwala o paniniwala mo sa isang bagay kahit hindi mo pa nakikita. Parang yung utak mo. Naniniwala ka bang may utak ka? Amen. Nakita mo na ba na may utak ka? Di ba? Malibang buksan mo yan, di ba? Pumunta ka doon sa operating table tapos ipabuksan mo. Doon ka makakakita ng utak. Pero naniniwala kang may utak ka. Amen? Sapagkat nag-iisip ka. The brain, the nervous system is the controlling system of your body. Lahat, pag nakakuha ng senses mo kagaya ng mata, itong mata mo makakakita ng mga bagay sa paligid mo. Yung mata mo magsisend ng signal sa brain mo at ipaprocess ng brain mo yon. Tapos makikita mo kung ano yung mga nakikita mo. Dahon, puno, bulaklak. Ang brain mo ang nagsasabing yun ay dahon, yun ay puno. Pero nagsimula sa iyong mata. Amen? So, the brain is something that you do not see, but you believe that you have one. Right? Amen. Ganun ang pananampalataya. Hindi, kayong mga born again, bakit kayo parang, sinto-sinto, sabi ng mga iba? Kasi, bakit daw naniniwala tayo, Jesus, di naman natin nakikita si Jesus. Diyos ko, wala namang Diyos, hindi naman nila nakikita ang Diyos. Amen? Pero, pananampalataya nga eh. Efeso 2:8, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So, hindi mo ito babayaran, hindi mo ito gagawan ng paraan. Hindi sa pamamagitan ng donasyon, pagkakawanggawa, pag-aabuloy sa simbahan, hindi yan ang iyong kaligtasan. Ganyan ang kaligtasan ng marami. Dahil marami silang pera, tama na ako'y mag-charity. Tama na ako'y mag-donate. Marahil, puntos ko na yun sa langit. Mas marami akong donate, marami akong puntos. Pagdating ng panahon, baka makapasok ako ng langit. Amen? Hindi ka pa rin sigurado. Ang dami mo nang dinonate, ang dami mo nang charity, hindi ka pa rin sigurado. Amen? Pero napakapalad nyo sapagkat alam nyo, tiyak nyo ang kaligtasan nyo. Amen? Taas nyo nga ang kamay nyo kung tiyak kayong ligtas kayo. Praise the Lord. Amen. Paano nyo na nalaman? Paano nyo nalaman? Nakita nyo na ba langit? Nakita nyo na ba ang Diyos? Paano nyo nalaman? Na kayo ligtas. Ang lakas ng loob nyo. Nakataas ang kamay nyo. You know and you know and you know. Hallelujah. Praise God. Walang half-hearted. Walang ganun. Lahat ganun. Praise God. Bakit? Sapagkat isang araw, one day, isang araw, tinanggap nyo si Jesus sa puso nyo. Amen? At alam nyo, si Jesus ay nasa puso nyo. At sino man ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. So wag mawawala si Jesus. Amen? Wag nyo ipagpapalit si Jesus. Amen? Ay paano kung may manligaw sa inyo, unbeliever? Ipagpapalit nyo ba si Jesus?
Oo. Sabi ng Bible, hindi pwedeng magsama, makipamatok ang hindi mananampalataya sa mananampalataya. That's very clear in the Bible. So, oo. Kung gusto mong tuloy-tuloy yung paglakad mo sa Panginoon, dapat hindi ka makikipamatok sa hindi mananampalataya. Okay, tuloy natin Ephesians 2:8. So, ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. So, ang kaligtasan ay hindi tinatrabaho. Okay? Hindi binibili. Hindi binabayaran. Ito ay kaloob. Sa ibang version, ito ay regalo. Again, ang regalo ay hindi binabayaran. Anong ginagawa sa regalo? Tinatanggap. Tinatanggap. Kaya ang kaligtasan ay tinatanggap. Kaya ka nandito kasi bigyan ka ng regalo ng Diyos. Kaya ka nandito, hindi dahil napilitan ka, hindi dahil kwinelyuhan ka at pinilit ka. Hindi dahil inuto ka, dinala ka dito ng Diyos. Kasi gusto kang bigyan ng regalo ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa upang walang sino man ang magmalaki. Kasi kapag daw binayaran mo ang iyong kaligtasan, magmamalaki ka sa Diyos. Pinagtrabahuhan mo eh. Pero kapag libre mong tinanggap ang kaligtasan, wala ka namang ginawa. Ang sama-sama ko nga, Lord, pero bakit ako? Bakit mo ako kinaawaan? Amen? Lagi kang magpapatira pa at mag-humble sa harapan ng Diyos. Lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Lord, I am nothing. Wala ako, Lord. Wala akong kwentang tao, pero kinahabagan mo ako, niligtas mo ako, kinaawaan mo ako. Amen? Sa pamamagitan ng iyong grasya at biyaya. Kaya ano raw po, walang sino man ang magmalaki. Verse 10, sapagkat tayo'y ginawa ng Diyos, nilalang kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa. Sino raw ang lumalang sa inyo? Si Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ano? Ano ang purpose mo sa buhay? Para ano? Para lumaban sa magulang? Para magrebelde? Para magpakalulong sa bisyo at kasalanan? Para magpakalayo-layo sa kalooban ng Diyos? Ano raw ang purpose mo? Ikaw ay nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa man nang ikaw ay kanyang gawin at likhain. So alam mo, merong kang purpose. Merong tinakda ang Diyos sa'yo. Amen? Maganda, mabuti. Ayaw ng Diyos na ang buhay mo ay wasak. Ayaw ng Diyos na ang buhay mo ay mapariwara. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen? Ikaw ay nilalang niya for a purpose. Praise God. So, ang application po sa ating mga buhay, i-share po natin ito sa ating mga kaeskwela, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapamilya. At araw-araw ng buhay natin, i-share po natin yung testimony natin. Paano tayo binago ng Panginoon. Kapag ang katrabaho mo ay, naku, ano na naman, ang taas-taas na naman ng gasolina. Lahat na lang, magtataasan na. Naku, wala na talaga. Amen. Yung kasama mo, desperado na sa buhay. Amen? So pag naririnig mo yun, tatahimik ka. Pag meron kang pagkakataon, sundutin mo. Amen? Hindi mo kinakailangan maging parang holier than thou. Kasi sabi nga nila, pag mga Kristiyano, na-stumble sila kasi akala mo raw kung sino tayong mga banal. Ganon, di ba? Pero, pwede ka magkaroon ng friendly evangelism, marami mga pamamaraan para ikaw ay makapag-share na hindi mo parang mas mataas ka sa kanila tapos mas mababa sila. Like halimbawa, narinig mo yung katrabaho mo, nagrereklamo kasi ang taas-taas ng gasolina at natatakot siya, magtataasan na naman lahat ng mga bagay, hindi kasya yung sweldo niya. Amen? Tapos, alam mo, oo nga pero alam mo, meron akong nabasa. Sabi ng Philippians 4:19, I will supply all your needs according to your riches and glory. Ha? Ano yun? Ayan. Magtatanong na siya ngayon kasi ikaw, nakangiti ka pa rin. Parang hindi ka naapektuhan ng pagtaas ng gasolina. That is a testimony to them. Amen? Ikaw ay isang malaking
patotoo sa buhay nila sapagkat nakikita nila hindi ka naliliglig kahit anong nangyayari sa mundo. Tuloy pa rin ang buhay mo. Amen? Masaya ka pa rin. Hindi ka nagrereklamo. Amen? Ngayon, sineran mo siya, ngayon ko lang narinig yan. Ano ba yan? Yan. Pag nagtanong, ano ba yan? Tuloy-tuloyin mo na. Ngayon, ano ngayon isi-share mo? Kung hindi mo alam paano i-share yung gospel, which is the power of God unto salvation. Amen? Romans 1:16. Hindi ka nga ashamed, pero wala ka namang knowledge. Paano mo isi-share? Ano isi-share mo? Amen? Alright, good. Kung testimony mo ay malaking bagay na yon, pero kinakailangan, punuin mo rin, i-equip mo rin yung sarili mo para makapag-share ka ng ganap. Amen? Sasabihin mo yung mga talata ng Biblia para sila ay ma-sharean mo ng gospel. So, pagkatapos mong makilala si Jesus sa buhay mo, amen? Yung mga nandito ngayon na hindi pa kilala si Jesus, kinakailangan makilala nyo si Jesus. Amen? Ang susunod doon ay panindigan nyo ito. Amen? Stand firm. It means you are going to hold on to Jesus no matter what. Hindi mo po siya bibitawan. 1 Corinthians chapter 16:13. Pagkatapos niyong tumanggap kay Jesus, ano ang susunod? Sabi ng Panginoon, magbantay kayo. Kasi the devil will come after you. Kaya sabi ng Panginoon, magbantay kayo, maging matatag kayo sa pananampalataya. Magpakalakas kayo. Be strong. Be courageous. Be bold. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Sapagkat, pag tinanggap niyo si Jesus, it's not everything is rosy and nice and good. But sometimes, there are thorns. There will be waves and typhoons and, lahat po ng mga bagay na akala natin ay hindi natin mararanasan, baka maranasan natin or maaring maranasan natin. At pag nangyari yon, wag po tayong papanghihinaan ng loob. Wag po tayong magsasabi, bakit ganun nung na-born again ako? Ang dami ko ng problema. Amen? Marahil, masasabi niyo po iyon. Pero nais sabihin sa inyo ng Panginoon na hindi niya kayo pababayaan o iiwanan. Yun naman ang pangako ng Diyos. Dati, hunaharap niyo ang problema, solo kayo. Solo flight. Ngayon, haharapin niyo ang problema, kasama niyo ang Panginoon. Kasama niyo ang Diyos. Amen? So sa Acts 4:19-20, ngunit sumagot sina Pedro at Juan, alin ang matuwid sa paningin ng Diyos? Ang makinig sa inyo o sa Kanya? Kayo ang humusga. Ngunit para sa amin, hindi namin mapigilang sabihin ang aming nakita at narinig. So si Juan at si Pedro, sabi po nila, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na hindi nila sabihin kung ano yung kanilang nakita at narinig. Sapagkat nakita nila si Jesus, binuhay ang mga patay. Nakita nila si Jesus, yung mga bulag, tinanggal ang kanilang kabulagan at sila'y nakakita. Yung mga pilay, itinindig ng Panginoon at sila'y naglakad at tumalon. Yung mga nakaratay sa banig ng karamdaman ay tinayo ng Panginoon at pinagaling. Kahit yung mga patay ay kaniyang binuhay. Meron akong kausap na isang Taiwanese and he doesn't know Jesus. Hindi niya alam si Jesus. Shinare ko sa kanya si Jesus. Kasi hindi niya kilala si Jesus. Sino ba si Jesus? Ang kilala lang niya si Buddha. And I shared to him the gospel of salvation. Shinare ko sa kanya si Jesus. At nung nakilala niya si Jesus, manghang-mangha siya. Sapagkat meron palang himala. Kasi shinare ko sa kanya, si Jesus nagpagaling. Si Jesus, yung mga bulag nakakita. Yung mga patay nabuhay na maguli. At si Jesus mismo, nabuhay mula sa mga patay. Sabi niya, that's why, I see Jesus in the cross. Sabi niya, yes. The reason why Jesus was crucified on the cross is to save man from sin. And then, when Jesus carried the cross on Holy Thursday, sinishare ko kasi yung religious holiday, which is the Holy Week. Ano ba yun? Ano raw ba yun? So on Holy Thursday, Jesus carried the cross. On Good Friday, He was crucified on the cross. On Black Saturday, He was
buried in the tomb, but on the third day, which is on Easter Sunday, He rose again from the dead. He was resurrected. He came back from the dead. Amen. Manghang-mangha siya, hindi niya alam yun. Kaya, kapag ikaw ay nagtiwala kay Jesus, at sinabi mong, you have eternal life, may buhay ka na walang hanggan, meron kang sinasandalan, meron kang pruweba, meron kang basihan ng iyong deklarasyon na meron kang buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat si Jesus namatay, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay mula sa mga patay. Maaring ikaw ay hindi mararapture, you will go ahead of time, or marahil ikaw ay mararapture, pero merong naghihintay na buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Ngayon, sasabihin nila, ang yayabang yung mga Kristiyano, paano yun natiyak na meron kayong buhay na walang hanggan? Kasi pinangako ni Jesus yun. At hindi empty promise yun. Hindi hungkag na pangako yun. Pinatotohanan ni Jesus na totoo yun. Sapagkat siya'y nabuhay mula sa mga patay, ibig sabihin merong totoong buhay na walang hanggan. Amen. We have a God who is a true God. A powerful God. That He came back from the dead. He is alive forevermore. And you who put your faith in Him have eternal life. You will live forevermore. You will die or be raptured, but there is eternal life waiting for you. May naghihintay. Kaya ito ang panghawakan mo, ito ang i-treasure mo, ito ang maging giya mo, dahilan para hindi ka manghina, dahilan para hindi ka tumalikod, dahilan para hindi ka mag-backslide bago mag-rapture, sapagkat ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan ay iniingatan mo. Why? Kasi pwedeng mawala, di ba? Kasi merong mga preaching ngayon at mga teaching, once you are saved, even if you are sinful. Even if you are living in sin. No, because sin and God cannot go together. God is a holy God and those who see Him are holy. Amen? So, kinakailangan po natin alagaan yung eternal life na yun. Pero hindi mo tatrabahuhin yun. Kundi, ito po ay iyong, you live your life holy because your God is holy. It's not because you are forced to do it. It is something that naturally flows out of you. Amen po ba? Amen. So, ang nais ng Panginoon, atin pong alagaan yung tinanggap natin sa Kanya. At pagkatapos, kagaya ni Pedro at Juan, huwag nating kimkimin. Huwag nating sarilinin. Kundi kagaya ni Pedro at Juan, ang sabi po nila, ang para sa amin, hindi namin mapigilang sabihin ang aming nakita at narinig. Kaya po si Pedro at Juan sila po ay nag-evangelize. Peter preached and 3,000 were born again that day. Sila po ay kumilala kay Kristo. Acts 4:19 to 20. So, ang nais po ng Panginoon, we do the same. Amen? We share the gospel. We evangelize. Kagaya ni Pedro, hindi natin mapigilan na hindi magsabi. Hindi natin mapigilan na hindi sabihin. Kagaya po ni Magdalena, ni Mary Magdalene. After nakita niya si Jesus na bumangon mula sa mga patay, anong ginawa niya? Tumakbo siya sa bayan at sinabi niya, Jesus is alive! Wala na siya sa tomb. Amen? At nakita po niya ang Panginoon na bumangon mula sa mga patay. So, the same is true with us. We should have a courage covenant. Maging matapang po tayo. Huwag po tayong mahiya. Alam niyo po, meron po akong nakitang isang lingkod ng Diyos na wala po siyang kinakatakutan, kundi siya po ay matapang. Saan man siya magpunta, sa airport, sa eroplano, sa ibang bansa, sa taxi, kahit saan, merong dalang laging trucks. At lagi niyang binibigay ang trucks na yan. Hindi niya palalampasin yan. Sa SM, kahit saan kami magpunta, ang lingkod ng Diyos po si Apostol. Si Apostol Ricardo Carillo. Siya po yung living evangelist na kapag sinabi niya, mag-preach kayo, mag-share kayo ng gospel, siya po mismo ay gumagawa nun. Napunta po kami sa Korea, napunta kami sa Japan, hindi niya pinapalampas, mga Koreano at mga Hapon.
Kinaniniwala sila o hindi, kinakakaintindi sila ng English, bahala na kayo Lord, ipaintindi nyo yan kasi English po yung yung mga tracts na binibigay. But He always makes it a point. Because why? Yung faith po niya is put into action. So yun yung susunod and last point ko na po ito bago ako magwakas. After you know Jesus Christ, He is the one you are standing up for. You cannot stand up for somebody you do not know. Amen? So now you know Jesus. Kagaya ni Pedro at ni Juan, after you know Jesus, what do? You share Jesus. Amen? You share Jesus. Hindi nyo po sasarilinin. I-evangelize nyo yung mga classmate nyo. Sasabihin nyo yung naranasan nyo. Amen? Kaya dadalhin nyo rin sila sa church. Iimbitahan nyo rin sila sa church. Iimbitahan nyo sila sa camp. Because you know that something good is going to happen to them. Just what happened to you. Amen? Kung ano yung naranasan mo, gusto mong maranasan din ng iba. Gusto mong i-share yun kasi hindi ka maramot na tao. Amen? Mahal mo sila kaya gusto mo silang mapagpala at maligtas kagaya mo. Kaya ikaw ay merong accountability. Alam mo yung responsibilidad mo. Hindi mo sasarilinin ng kaligtasan mo. Hindi ka mananahimik. You will not become a silent Christian. Amen? But you will have the courage and the boldness to share the gospel of salvation. Romans 1:16. Again, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation, first to the Jew and then to the Gentiles. So, ang nais po ng Panginoon, hindi lamang po natin tanggapin, sarilinin, kundi standing up for Jesus is putting it into action. Amen? So, hindi lamang po na ikaw ay nag-share, kundi kung kaya mo pa, nahigitan pa, kagaya ng nangailangan, yung kaibigan mo, wala siyang baon, sisharean mo ng baon. Amen? Ay, ang bait naman niya. Yun po yung totoong Kristyanismo. Hindi lamang by words, but by deeds. So magtataka sila, bakit hindi ka madamot? Hindi ka gaya ng ibang mga kaklase mo, hindi sila nagsishare. Ikaw, you are willing to share. Why? Because you are a Christian. Tingnan niyo po yung word na Christian. Ang first word doon ay Christ. Tapos I-A-N, di ba? Christian. Yung I-A-N is I am nothing without Christ. Yun po ang ibig sabihin ng Christian. So, let us do everything in love. 1 Corinthians 16:14. Nag-share ka because you love. Amen? You share the gospel because you love. 1 Corinthians 16:14. Do everything in love. You share because you love. It's not because it's only your responsibility. Yes, it is your responsibility, but more so, it is because you love. Gawin nyo ang lahat ng bagay ng may pag-ibig. Mateo 5:16. Gayon din naman, hayaan nyong lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang iyong Ama sa langit. Amen? So, ipakita raw natin ang masasamang gawa. Pag ikaw ay Kristiyano na, dapat ba patuloy na masasamang gawa ang ipapakita natin? Hindi. Ang sabi po ng Mateo 5:16, kayo po ay magliwanag kagaya ng ilaw sa harap ng mga tao. Magliwanag ka raw kagaya ng ilaw. Kailan nagiging maliwanag ang ilaw? Kapag madilim. Kahit na maliit lang na ilaw yan, ito po ay liliwanagin niya ang buong lugar sapagkat ito po ay ilaw. Ganun daw po tayo mga Kristiyano. We are the salt and light of the earth. Amen? So we will continue to shine forth our light. James chapter 2:14-17. James chapter 2:14-17. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deed? Mga kapatid, anong pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit walang gawa? Maliligtas ba siya ng pananampalatayang yon? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit, walang makain sa araw-araw, kung ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo ka ng payapa,
magpainit ka at magpakabusog, ngunit hindi naman tinutugunan ang kanyang mga pangangailangan sa katawan, ano ang pakinabang nito? Gayon din ang pananampalataya sa kanyang sarili, kung walang kaakibat na gawa ay patay. Ito po yung sinasabing fruit of your salvation. Hindi ka nagtatrabaho o nagsishare o gumagawa ng mabuti dahil gusto mong maligtas, kundi ikaw ay gumagawa ng mabuti sapagkat ikaw ay naligtas na. Yun ang malaking kaibahan. Amen? Nagiging natural na lang ang pagtulong mo. Nagiging natural ang iyong pag-ibig sa kapwa. Hindi pilitan sapagkat ang Panginoon ay nag-uumapaw sa puso mo ang kanyang pag-ibig. Kaya pag may nangangailangan, it is so natural for you to help. Ikaw ay tumutulong nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, ang pagtulong ay kinakailangan may kasama ring karunungan. Lalo na ngayon, naglipa na po ang mga scammer. Naglipa na po ang mga nananamantala. Kaya dapat, pag tumulong po tayo, maging matalino rin po tayo. Huwag po tayong malalamangan. Amen? So, ang ating pong bunga ng ating kaligtasan ay paggawa ng mabuti. Nakukuha niyo po ba yung kaibahan? Hindi ka gumagawa ng mabuti dahil gusto mong maligtas. Ay, magdo-donate ako. Ay, mamimigay ako ng pagkain sa kapitbahay ko o sa mga pulubi o sa mga homeless. Magtutulong ako dahil gusto mong maligtas. Hindi. Ginagawa mong mga bagay na to dahil ligtas ka na. Amen? Galatians 5:22, 23. Galatians 5:22-23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Wow! Laban sa mga bagay na ito ay walang batas. Amen? Ito po raw inaasahang makita sa atin. Ano yun? Bunga ng Espiritu. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, ang next na mangyayari sa'yo, kinakailangang mamunga ka. Sapagkat yung tanim ng salita ng Diyos sa puso mo ay kinakailangang mag-grow. Kapag hindi ka namunga, ibig sabihin bansot. Alam niyo po yung mga puno na hindi tumataas, ganun na lang sila. Kasi nabansot na sila. Kumbaga, nag-stagnant na sila doon. Ayaw ng Panginoon na maging ganun tayo bilang Kristiyano. Ang gusto niya tayo po ay lumago. Mamunga. Sabihin mo natin lahat, mamunga. At ano ang bunga ng isang Kristiyano? Sabihin natin, pag-ibig. Yan. Totoong pag-ibig ha. Hindi yung pag-ibig na, ay, hindi ako makatulog. Kasi iniisip ko. Yung crush ko. Amen. Ako, ang dami kong tigidig. Ang dami kong kasi hindi ka nakakatulog. O kaya, meron ka ng eye bags kasi hindi ka na nakakatulog. Hindi yun ang pag-ibig. Iligo mo lang yun. Amen? Ilulublog mo lang yun sa swimming pool. Mawawala na yun. Ang pag-ibig ay malalim. Nagmumula sa Diyos. Yung kayang umunawa, umintindi, hindi naghahantay ng kapalit. Yung John 3:16, yung for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave. Nagbibigay. Amen? Yun daw po ang bunga. Ano pa? Kagalakan. Amen? Kagalakan. Kaya dapat lagi kang hindi nagagalit. Amen? Kundi ikaw ay nagagalak. Amen? Huwag kang nabubugnot, naiirita. Kasi mainit ang panahon. Kaya okay lang ako mairita kasi mainit ang panahon. Amen? Ginagawa mong dahilan yung mainit na panahon para sabihin mong naiirita ka o nabubugnot ka o naiinis ka. Amen? Pero hindi yan ang bunga ng Espiritu. Bunga yan ng laman. Ano pa ang bunga? Na nais ng Diyos makita sa'yo, kapayapaan. Lalo na po ngayon, nagulo ang mundo. Gera dito, gera doon. At marami pang gerang darating. Nagsisimula pa lang yan. At ang nais ng Panginoon, ano man ang mangyari sa mundo, pumayapa ka. Kumalma ka. Amen? Huwag kang mataranta. Don't panic.
Amen? Because God is in control. Kapayapaan. Naway makita ang kapayapaan sa ating lahat kahit magtaasan ng lahat. Amen? Pumayapa ka. Ano pang nais ng Panginoon na makitang bunga sa atin? Pagtitiis. Pagtitiis, magtiis. Amen? Maraming hindi nakatiis. Maraming hindi na nakatiis. Kaya umalagwa na at umalis na. Amen? Sapagkat hindi na kayang magtiis. Pero nais ng Panginoon, tayo po'y magtiis. Sapagkat siya na makapagtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Pagtitiis. Amen? Ano pa po? Kabaitan. Amen? Kaya mga bata, nais ng Panginoon, kayo po'y mabait na mga anak sa inyong mga nanay at tatay. Amen? Kahit na kung minsan, kasi nanay ko naman maldita eh. Kaya maldita rin ako. Amen? Kung maldita ang nanay mo, ikaw Kristiyano at hindi Kristiyanong nanay mo, magpakabait ka pa rin. Para yung nanay mo, madala mo sa Panginoon. Sapagkat makikita niya, itong anak ko ang bait-bait. Nais ng Panginoon makita ang kabaitan. Sabihin nga natin lahat, kabaitan. Oh, sabihin mo sa katabi mo, magpakabait ka. Amen. Ano pa po yung mga bunga na nais makita ng Panginoon? Kabutihan. Yan. Magkamag-anak yan. Kabaitan, kabutihan. Maging mabuti sa kapwa. Amen? Maging mabuti hanggat meron kang magagawang mabuti, gawin mo. Hanggat kaya mo, gawin mo. Pag hindi mo kaya, wag mong pilitin. Pero kung kaya mong gumawa ng mabuti sa kapwa, praise the Lord. Yun ay nais ng Panginoon. Ano pa ho? Katapatan. Katapatan hanggang sa huli. Sapagkat napaka-scarce. Ibig sabihin, konti na lang po ang merong ganitong quality. Yung katapatan. Napakadaling maging disloyal, maging unfaithful, maging dishonest. But God wants to see in us faithfulness, katapatan. Maging tapat ka sa maliit o mabuti. Maging tapat ka pag binigyan ka ng ganitong pera o itong puhunan na, ito ang gagawing puhunan, ibalik mo, eksakto. Amen? So, wag mong kukupitan. Wag lalabis, wag kukulang. Amen? Katapatan. Katapatan. Amen? Pag binigyan ka ng ganitong pera, maging tapat ka, ibalik mo kung ano yung sukle. Amen? Wag mong kukupitan. 5 lang naman yun eh. Amen? Katapatan nga eh. Wala sa halaga yun. Kumipot ka ng, magkupit ka ng 5, magkupit ka ng 1,000,000, pareho lang yun. Hindi ka tapat. Amen? Wala sa halaga yung kinupit mo. Kasi maraming tao akala nila, 5 lang naman yung kinupit ko eh. Hindi na yung papansinin ng Lord. Katapatan. Amen? Katapatan. And kahinahunan. Ay, nako, maraming bumabagsak dito. Kasama na ako dun. Hindi ko ina-exempt yung sarili ko. Amen? Minsan mahirap maging mahinahon. Lalo na makulit yung anak mo. Gusto mo ng kutusan. Amen? Inaantok ka na eh. Ayaw ko pa rin patulugin. Pero, nais ng Panginoon, kahinahunan. Kahinahunan. Maging mahinahon. Amen? Kahit na gusto mo nang magalit, mahinahon ka lang, kalma lang. Amen. Maayos din yan. Everything will be okay. God is in control. Kahinahunan. Sabihin mo nating lahat, pagpipigil sa sarili. Yan. Magkamag-anak yun. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. At laban sa mga ganitong bagay, walang batas. Amen. So kung minsan gusto mo nang magalit, gusto mo nang bumagsak. Bumagsak na nga talaga. Nagalit ka na. So anong gagawin mo? Pulutin mo. Ibalik mo. Sorry Lord, bumagsak yung bunga ko. Sorry Lord, bumagsak. Pulutin mo. Amen? Lahat ng ito ay nais ng Panginoon makita sa atin. Because why? We are a lamp on a hill. We are the salt and light of the earth. God expects us to be so. Amen? So, wag po nating biguin ng Panginoon. Before leaving this camp, ilista nyo yung mga weaknesses nyo doon. Galatians 5, tingnan nyo, Galatians 5, 22 to 23. Galatia 5, 22, 23. Reviewin nyo yon.
Pagkatapos ilista nyo at saan doon yung mga kahinaan nyo. Ito kahinaan ko, check. Kahinaan ko, check. Kahinaan ko, check. At pagkatapos ipag-pray mo sa Lord. Lord, tulungan mo akong ma-overcome ito. Kasi ayaw kong mapahiya ka sa buhay ko. Amen. Dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon eh. Tapos nakikita ng mga tao, yung karakter mo, yung bunga ng Espiritu, hindi nakikita sa'yo. Amen. Bilang Kristiyano, wala pong exempted dito. Amen? Amen. Wala pong exempted. Amen. Wala pong exempted kahit po ako. So I always try to ask the Lord for His grace and mercy, to change me from glory to glory. So, put down kahit 3, kahit 3 lang. Amen? Kahit 3 lang na mga bagay doon sa inano natin. Put down 3 of those things that you are struggling with, and then after that, ilagay mo sa sa noo mo, ilagay mo sa refrigerator mo. Araw-araw, tingnan mo, bantayan mo yung sarili mo, mahinahon ka na ba? Mapagtiis ka na ba? Lagay mo sa ref. Yung ref mo, yun ang magpapaalala sa'yo kung ikaw ay nag-overcome sa mga weaknesses mo na yan. Amen? Amen? Amen. 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 So, sa Philippians 1:21, sabi ni Pablo, masigasig kong inaasam at inaasahan na hindi ako mapapahiya. Na hindi ako mapapahiya sa anumang paraan kundi magkakaroon ako ng sapat na lakas ng loob upang ngayon, gaya ng dati, si Kristo ay maluwalhati sa aking katawan. Maging sa pamamagitan ng buhay, sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Si Pablo po, consumed siya ni Jesus. Consumed siya ng Panginoong Hesukristo. Ang buhay niya ay consumed ng Panginoong Hesukristo. Wala na siyang ibang ninanasa sa buhay, kundi sa mamatay o mabuhay, ang siya ay para sa Panginoon. Amen? Sa mamatay o mabuhay, kaya po ba natin yon? Kaya ba natin yon? Stand up for Jesus? Stand up for Jesus sa mamatay o sa mabuhay? Mahirap yun. Sa mabuhay lang ako, ayoko pang mamatay. Mahirap yun, mabigat yun, amen? Pero si Pablo, ganun ang training nila nung unang panahon. Sa mamatay o mabuhay talaga. Pero sa ngayon, ayaw ng mga tao mamatay, Ayaw mamatay sa sarili. Kapag patayan na, tumatalikod na, umaalis na. Pag breaking na, kapag nagbabalat sibuyas na. Pero si Pablo, anong sabi niya? Sa mamatay o mabuhay, gusto ng mga tao ngayon sa buhay lang, ayaw ng patayan. Amen? And so they escape. And so they justify. And so they have so many reasons. Kasi ganito, kasi ganyan. Si Pablo po, sabi niya, sa mamatay o mabuhay. Amen? So, wag po nating kakalimutan ang mga bagay na to. So, sa buhay po natin, gusto ko pong pagkaroon tayo before I end, pagkaroon tayo ng isang exercise. So, gusto ko lang po kayong, before I pray for you, tumayo po tayo, pwede. So, pinili nyo ito? Tama? Pinili nyo. Amen. Pagkatapos nyong pinili ito, palagay nyo ba tama yung pinili nyo? Nagdududa kayo, tama yung pinili nyo? Hello? Stand up for Jesus. Do you think nag-stand up kayo for Jesus? Sa mga senaryo na kinaharap nyo? Amen. Totoo? Paninindigan nyo ba yan? Paano kung dumating ang mga pagsubok? Paano kung dumating ang mga bagyo? Paano kung dumating yung mga itutulak kayo pabalik? Itutulak kayo pabalik, kagaya ng ganyan. Yan. Ganyan. Ganyan. Hindi kayo titindig. Maraming sasabihin sa inyo, halika na. Ganyan. Sasama ka? Sumama ka eh. Kinakailangan maninindigan kayo sapagkat maraming hihilahin kayo pabalik.
Kaya kung nakikita niyong hinihila pabalik, anong gagawin niyo? Nakikita niyong hinihila yung kapatid niyo, yung anak niyo, hinihila ni Satan, hinihila ng barkada, anong gagawin niyo? Tutulungan? Tutulungan niyo, di ba? Tutulungan niyo. Magkapit bisig kayo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo, hahawakan mo. Hahawakan mo. Sapagkat maraming hihila sa kanila pabalik. Hihilahin sila pabalik. Lalo ng mga kabataan. Lalo ng mga kabataan. Hindi pwede? Gusto ko eh. Amen. Kung kinakailangan yung tulungan, yung nanay nyo, yung tatay nyo, kasi mas mahina sila, madali silang mahila, kapit-bisig nyo sila, hilahin nyo pabalik. Huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag. Pag nakikita nyo hinihila sila pabalik sa mundo, huwag nyo silang bibitawan. Amen? Ipaglaban nyo sila. Magkakapit-bisig kayo. Amen? Magkakapit-bisig kayo. Lalo na yung mga pinapag-pray nyo ng mga mahal nyo sa buhay, yung mga kabataan, yung mga nanay, yung mga tatay. Maraming mga tukso. Amen? Pero tama, pinili nyo. Pero hindi madali. Hindi madali. It will not be easy. Why? Because many will try to bring you back to your old life. Many will try to scare you. Many will try to attack you. Many will try to lie to you. But you need to stand firm. You need to stand up for Jesus. That is what is standing up for Jesus. You made the right choices, praise God. Amen? Hindi kayo nagpa-pressure, but then you will stand up. The next step is to stand up and to stand up firmly because many will try to push you back. Many will try to attack you. Many will try to lie to you. And I pray you will stand up. And if somebody needs your help, kung kinakailangan meron kayong tulungan nyo. Yakapin nyo. Kagaya itong tatlong to. Yan. Amen? Pag nakikita mo, hindi na siya uma-attend. Ano na kayang nangyari? Amen? Pupuntahan mo. Di ba? Ite-text mo, ba't hindi ka na uma-attend? Amen? Hindi mo papayagang mawala. Amen? Hindi mo papayagang mawala. Gagawin mo, gagawa ka ng paraan. Lalo na yung mga bago, kagaya nito. Oh? Ayan. Kung kinakailangang magkapit-bisig kayo para manatili kayo, amen? Yan. Lalo na yung mga pamilya nyo, hawakan nyo ng mahigpit. Magkapit-bisig. Amen? Ganun po ang standing up for Jesus. Hindi madali, pero kaya. At lalong kayang-kaya kung magtutulungan. Amen? Kung yayakapin natin ang bawat isa. Taas po natin ang ating mga kamay patungo ng langit. Salamat po, O Diyos. Sapagkat nasa mundo kami na kung saan napakalakas. Napakalakas po ng agos ng kamunduhan. Napakalakas ng bagyo ng problema. Napakalakas ang hila ng kaaway para kami ibalik sa aming mga kasalanan. Para kami ibalik sa aming mga lumang buhay. Pero sa oras na ito, Panginoon, nais mong ipasabihin sa amin na kung kami ay titindig at tatayo para sa iyo, palalakasin mo kami. Ang mga tatay, Panginoon, hindi po sila mahihila pabalik sa alak, sa sigarilyo, sa pambababae, sa anumang tukso. Sila po ay maninindigan. Ang mga tatay, Panginoon, ay tutulungan mo na maging mabuting halimbawa sa kanilang tahanan. Ang mga tatay, Panginoon, ay gagawin mong tunay na mga tatay. Hindi mahihina. Hindi po mga tatay, Panginoon, na nasa likuran, kundi nasa harapan.
Sapagkat ang nakikita po namin ngayon ay mga babaeng nasa unahan, naglilingkod, umiibig sa Diyos. Pero ang mga lalaki, Panginoon, ay nasa likuran. Hindi po ito ang iyong kalooban. Ang kalooban mo, Panginoon, ang order, ang struktura, Panginoon, ng pamilya ay ang tatay sunod kay Jesus. Ang tatay dapat po ang nangunguna. Ang tatay nangungunang maglingkod. Ang tatay ang nangungunang magbigay ng buhay. Ang tatay ang nangungunang magsakripisyo. Ang tatay ang nangungunang, Panginoon, na maging magandang halimbawa ni Kristo. Kaya tulungan mo po ang mga tatay. Tulungan mo po ang mga tatay, Panginoon, na maging malakas, matatag. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay na sa kanilang pagtatrabaho, O Diyos, maranasan nila ang iyong tulong. Maranasan nila ang iyong pagsama upang mabuhay nila ang kanilang pamilya. Ang mga nanay, Panginoon, tulungan mo sila sapagkat sila'y ilaw ng tahanan. Hindi madali ang kanilang pinagdaraanan sapagkat ang kanilang mga anak ay kanilang pinapalaki ayon sa iyong turo, pero hindi lahat ng anak ay sumusunod. Hindi lahat ng anak ay nakikinig. Kaya ang mga nanay, Panginoon, ay umiiyak, naniniklod, na ang mga anak nila, Panginoon, ay madala nila sa iyong paanan. Tulungan mo ang mga nanay na ito. Dagdagan mo ang kanilang pasensya. Dagdagan mo ang kanilang kahinahunan. Dagdagan mo ang kanilang pagpipigil sa sarili. Dagdagan mo ang kanilang kabanalan. Tulungan mo ang mga nanay na ito, Panginoon, na madala nila ang kanilang mga anak sa iyong paanan.